Narito ang ikalawang bahagi ng ating paksang Kaligirang Pangkasaysayan ng tanka at haiku at ang karagdagang kaalaman tungkol sa tanaga. Sa haiku, sino si Matsuo Basho? Si Matsuo Basho ang pinakatanyag na makata ng panahon ng Edo sa Japan. Sa kanyang buhay, si Basho ay kinilala para sa kanyang mga gawa sa pakikipagtulungan ng Haikai no Renga form. Ngayon, pagkatapos ng mga siklo ng komentaryo, kinilala siya bilang pinakadakilang master ng haiku. Pagkatapos ay tinawag na Hoku. Ang tula ni Matsuo Basho ay bantog sa buong mundo at sa Japan. Marami sa kanyang mga tula ay muling nabuo sa mga monumento at tradisyonal na mga site. Narito ang haiku. Ang haiku ay isinilang noong ika-15 siglo na isang bagong anyo ng tula. Lumaganap ng lubos ang haiku sa bansang Japan. Pinakamahalaga sa haiku ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala at paghinto sapagkat ito ay pagbigkas. Narito ang halimbawa. Pakikisama sa iyong mga kapwa. Dulot ay saya. Gabing tahimik, sumasagi sa isip. Huning kuliglig. Ang kiro ay tawag sa Ingles na cutting. Ang kiro ay kahawig ng sensura ng ating panulaan. Samantalang ang kreji ay salitang pinaghihintuan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parirala ng bawat berso. Ang kinalalagyan ng salitang pinaghintuan ay maaring makapagpahiwatig ng saglit na paghinto sa daloy na kaisipan upang makapagbigay daan na mapag-isipan ang kaugnayan ng naturang berso sa sinundang berso. Maaari din itong makapagbigay daan sa marangal na pagwawakas. Narito ang halimbawa ng haiku ni Notomo Mori. Salin sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Hatsu Shigure. Sarumoko Minowo. Hoshige Dari. Sa wikang Ingles, an old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash. Silence again. Sa Tagalog o sa Pilipino, matandang sapa ang palakay tumalon. Lumalagaslas. Ang mga salita na ginamit ay maaring sagisag ng isang kaisipan. Halimbawa, ang wikang kawaso, ang ibig sabihin ay palaka na nagpapahiwatig ng fleksibol. Ang shigure naman ay unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Ang estilo ng pagkakasulat ng haiku. Mas pinaikli na tanka, 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Maaaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay ito. O maaaring magkapalit-palit din ang kabuuan ng pantig, subalit ito ay 17 pa rin ang pantig. Ang paksa na karaniwang tinatalakay ng haiku ay kalikasan at pag-ibig. Ang papahayag ng masinhing damdamin. Narito ang halimbawa. Tutubi ni Gonzalo K. Flores.
hila mo'y tabak sa pagsapit mo, ang bulaklak nanginig. Mapapansin natin sa paghati-hati ng mga pantig na bawat taludtod ay binubuo ng 5, 5 at 7 pantig. Ang tanka at haiku ay mahalagang maunawaan ng babasa ang kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw ang mensaheng nakapaloob sa tula ng tanka at haiku. Sa inyong batayang aklat, titingnan natin ang nasa gawain letter A. Narito ang mga sagot. Maaari lamang na i-check ang inyong libro nang sa gayon ay mabigyan natin ng kaukulang pagpapahalaga, bagamat ito ay hindi natin binibigyan ng dato, sapagkat dito ay tatansyahin natin kung nakasusunod tayo sa ating mga talakay at napag-aralan. Sagot sa number 1, magkaibang sukat at paraan ng pagbigas ng tanka at haiku. Subalit pareho namang nagpapahayag ng matinding damdamin. Sa ikalawa, ang tanka ay may 5 taludtod na may kabuang bilang na 31 pantig at ang pinapaksa nito ay pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Samantalang ang haiku ay may 3 taludtod na may kabuang bilang na 17 pantig at ang pinapaksa nito ay kalikasan at pag-ibig. Umusbong ito ng malin lang nila ang karakter sa pagsulat mula sa China upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Sa ika-4, nakatulong ito sapagkat ito ang napahalagan at naisasatinig ng mga Hapon sa kanilang damdamin. Ika-5, ang tanka ay inaawit samantalang ang haiku naman ay binibigkas ayon sa wastong antala o paghinto na tinatawag na kiro. Ika-6, mahalagang matutuhan ito upang mas matutuhan ang paraan ng pagsulat ng ilang panitikan ng Hapon at maunawaan ang kanilang kultura. Ika-7, nais kong talakayin ng pag-ibig sapagkat ito ay madali lamang hanapin ng mga salitang naglalarawan nito. Subukan niyong gumawa ng tulang tanka at haiku at ipadala ninyo sa inyong mga kaibigan. Alam ko, magiging magili para sa inyo ang paglikha ng tula. Makalilibang ito din sa inyo. Sa gawain D, sa tanka, harto ang mga sagot. Pa-check nyo na ba? Okay. Sa mahalagang tala, mahalaga itong matutuhan upang may pahayag ng tama ang damdamin. Mabisa ang pagsulat ng paraan ng pagbigkas ng tula upang may pahayag ng angkop ang kahulugan ito. Mapapansin ninyo sa chart sa ibaba ng tanka at haiku sa ating bahaging suriin at pakikinig ay maaari niyong panoorin ang video ng tungkol sa pagbigkas, pagbasa ng tanka at haiku at ang karagdagang kaalaman sa YouTube. Sa ibahagi natin ay lalagyan natin kung ano ang pagkakaiba ng tanka at haiku sa tema, pantig, taludtod, sukat, simula. Gayun din kung ano ang pagkakatulad ng tanka at haiku. Maaari lamang itong papahin at isulat sa inyong notebook at ilalagay natin sa ating MS Teams folder sa second reading. Sa karagdagang impormasyon, kung sa Japan ay mayroong tanka at haiku, tayo naman ay mayroong tinatawag na tanaga.
Ang tanaga ay isang uri ng sinaunang tulang Pilipino na may layong linangin ang lalim ng pagpapahayag ng kaisipan at masining na paggamit ng antas ng wika. Binubuo ito ng tig-pipitong pantig sa bawat taludtod ng bawat saknong. Isang maikling katutubong Pilipinong tula na naglalaman ng aral at payak na filosofiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan. Ito halimbawa, Tag-init ni Ildefonso Santos. Alipatong lumapag sa lupa, nagkabitak, sa kahoy, nalugayak, sa puso, naglagablab. Kabibe ni Ildefonso Santos. Kabibe, ano ka ba? May perlas, maganda ka. Kung idiit, sa tainga, nagbubuntong hininga. Sinungaling ni Ildefonso Santos. Totoong sinungaling at talagang malihim. Pipi kung kausapin, walang kiboy, matabil. At yan katapos ang ating talakayan tungkol sa tangka, hago, at tanaga. Magandang araw, hanggang sa muli nating pagkikita.